Napansin niyang isinara ng lalaki ang pinto ng mamahaling kotse at muling sumulyap sa kanya. Humakbang ito ng malalaki patungo sa kanya. Biglang nagpanik ang kanyang utak. Bakit siya lalapitan nito? Mabuti na lamang at dumating na si Luis at nagmamadali siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Rodolfo, pakibilisan, aniya sa bodyguard. Bakit po? Ano po nangyari? Takang tanong nito. Wala naman, gusto ko lang magpahinga. Baka abutan tayo ng traffic sa daan. Pagkakailaan niya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makalabas sa parking lot ng airport. Pinapasikaso sa kanya ni Lola Luz ang chain ng hotel and restaurant sa Pilipinas. Tinuruan siya nito at nag-training sa Italy ng ilang buwan. Madami siyang natutunan, ngunit hindi siya kumpiyansa sa kanyang galing. Kapag pala nagka-amnesia ay nakakalimot din sa kakayahan at tiwala sa sarili. Pakiramdam niya wala siyang alam, kaya naman pinilit niyang pinag-aralang mabuti ang lahat ng tinuro sa kanya ng lola. Nakabalik na sa mansyon si Luis mula sa Amerika, galing sa isang meeting para sa partnership ng negosyo. Ayaw niyang mawala ang kanyang anak kaya sinama niya. Si Bing naman ay nagpumilit na siya daw ang mag-aalaga sa bata. Pagpasok niya sa kwarto ay kagad siyang kumuha ng alak at baso. Nababaliw naman siya dahil nakita niya ang yumaong asawa kahit siya magpunta. Ngunit ibang pakiramdam niya kanina. Parang si Kimberly talaga ang babae maliban sa maiksing buhok nito na hanggang leeg. Tinangka niyang lapitan ng babae, ngunit mabilis tong nakalayo. Her memories kept on haunting him. Labis din ang pangungulila niya dito, kaya naman hindi ito nawala sa kanyang isip at puso. Nakailang shot siya ng alak. May nadinig siyang nagpihit ng doorknob. Luis, kain na tayo ng dinner. Mauna na kayo. Taboy niya kay Bing. Nanatili ito sa kanyang buhay dahil sa kahilingan ni Kimberly. Hindi niya nga lang ito magawang pakasalan kahit pa nasa huling habilin dahil hindi niya ito gusto at hindi pa siya nakakalimot kay Kimberly. It will be unfair to her at sa kanya. Pero papakasalan niya ito para sa yumaong asawa. Lumapit si Bing at hinimas ang kanyang balikat. I know, stress ka. Gusto mo ba ng masahe? Malanding sabi nito, dinikit nito ang katawan sa kanya. Get out. Aniya. Pinigil niyang sumigaw kahit nairita siya. Luis, kailan ba tayo magpapakasal? Matagal nang patay si Kimberly. Mahigit 1 taon na. Hindi na siya babalik, Luis. Matagal na ako naghihintay. Lumabas ka na. Huwag mong kakalimutan na dahil lang sa habilin ni Kimberly, kaya ka nandito. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Hindi kita mahal at never na mamahalin. Napatras ang babae. Luis, ikaw lang naman ang inaalala ko. Madalas kang malungkot at stress. Kaya kitang paligayahin. Gumapang ang kamay ng babae sa kanyang dibdib. Si Kimberly lang ang makakapagpasaya sa akin. Umalis ka na. Mabuti na lamang at hindi na nangulit si Bing. Lumabas ito ng kwarto. Nakailang salin pa siya ng alak sa baso. Gusto na naman niyang lunurin ang sarili sa alak upang makalimot. Kamukha talaga ni Kimberly ang babae sa airport na nakita niyang nasa likod ng yaya ni Jacob. Nabawasan ng pait sa kanyang dibdib nang maalalang kanyang anak na kamukha niya. Nasa kwarto na ito at pinag-aagawan na naman ng kanyang ina at lola Marta. Binuksan niya ang laptop at hinanap ang files na iniwan ni Kimberly para sa kanya. Araw-araw din na nakikita ni Jacob ang ina sa big screen. Madaming maiksing video si Kimberly para sa anak na pinapanood niya para kahit wala na ito, ay makilala pa din ng anak at malaman kung gaano siya kamahal ng ina. May paborito siyang video. Muli niyang pinindot ang play. Hello Luis! Kumaway si Kimberly sa video. Napakaganda ng ngiti nito. Hindi ko din makalimutan ang gabi na una kitang nakita sa party. Ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Hindi ko naiisip na mapapansin mo ko dahil parang imposible. Natapunan mo ng tingin ng isang kagaya ko nagbebenta ng aliw. Huminto si Kimberly sa pagsasalita at tumingin sa kamera. Napangiti siya habang nanonood. Naalala ko pa noong nagkita tayo sa kusina at tulungan mo akong i-zipper ang damit ko. May aaminin ako sa'yo. Kaya ko namang i-zipper ang damit ko pero inakit talaga kita. Pero hindi dahil sa pera. Hindi ko rin alam kung bakit tila may magnet ang mga ngiti mo. Mas lumuwag ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ka nag-iisa sa pagiging baliw. Kinabaliwan din kita. Matapos ang gabing yun, wala akong pagsisisi. Kahit libre ay ibibigay kong sarili ko sa'yo.
Hindi ko aasahan na makikita pa tayo ulit. Araw-araw, naisip kong mga ginawa natin. Ang usapan at ang, alam mo na, tumawa si Kimberly. Tapos nag-apply ako ng janitress. Muntik akong himatayin nang makita ka. Siguro ngayon alam mo na kung bakit ko ibubulsang kwintas ko. Ang sungit mo noon, akala ko makikilala mo ko. Pero nakamaskara nga pala ako nang makasama mo. Natuwa ako na makita ka pero wala akong balak magpakilala kasi nga kinuha kong wallet mo. Uy, pero hindi ko naman sinasadya. Kukuha lang sana ako ng pamasahe papunta sa bank kasi withdrawin ko kagad yung check ang binayad mo. Alam mo na, need ng kapatid ko. Kaso bigla kang gumalaw mula sa pagkakatulog. Pinagmasdan kong kahubaran mo ng saglit bago ako kumaripas ng takbo at hindi sinasadyang bitbit ko palang wallet mo. Tumawa siya sa mahabang kwento ni Kimberly. Luis, alam kong busy ka. Pwede mo naman sigurong i-post na lang video at manood bukas. Para sa'yo may oras ako. Sige, ituloy mo lang ang kwento. Pinapanood mo ba ako mula sa langit? Alam kong guardian angel ka namin dito sa lupa. Sumagot siya kahit para siyang siraulo nagsasalitang mag-isa. I love you, Luis. Mahal na mahal kita. Sana bago ako mawala sa mundo, masabi ko sa'yo nararamdaman ko. Kahit maging mahirap ka pa, hindi magbabagong damdamin ko sa'yo. Sana malaman mo na hindi ako kahit kailan nagka-interes sa yaman ng pamilya mo. Sa katawan mo, sige aaminin ko. Kasi naman magaling ka talaga at masarap. Nakita niya namula ang pisngi ni Kimberly. Ikaw ang una at huling lalaking umangkin sa katawan ko. Maraming salamat dahil naging lubos akong babae dahil sa'yo. Naging ina din ako ng anak mo. Sana kamukha mong baby natin. Kim Jacob Moya, ang ipapangalan natin sa baby. Wala akong ibang hiling ko hindi ang kaligayahan niyo. Nag-uumpisa ng umiyak si Kimberly at siya din kahit maraming beses na niya napanood ang video. Patawad kung inilihim ko sa inyo sakit ko. Ayoko malungkot kayo dahil sa akin. Gusto kong masasayang sandaling may iwan ko sa inyong lahat kaya pinilit kong labanan sakit na mag-isa. Akala ko matapang ako. Pero pagdating sa inyong mga mahal ko sa buhay, duwag ako. Ayoko masaktan kayo sa pagwala ko. Kaya pakiusap, maikli ang buhay ng tao. Be happy. Mahal na mahal kita, kayo na anak natin. Napahagulhol siya. Mahal na mahal din kita, Kimberly. Humiga siya sa kama at niyakap ang sarili. Paano ba maging masaya kung wala na ang taong dahilan ng kaligayahan niya? Tanging anak na lamang niya ang nagpapalakas sa kanya sa ngayon. Malilate na si Kimberly sa unang araw niya bilang CEO ng All Seasons Hotel Group. Napaka-traffic. Lumiko siya at naghanap ng ibang daan kung saan-saan siya lumusot na biglang tumirik ang kanyang sasakyan. Nakailang subok siya ngunit ayaw talagang mag-start ng kotse. Bakit ba ito pa ang napili niya sa mga nakagarahing sasakyan? Sa lahat naman ng araw talagang ngayon pa ito nasira. Kahit alas 8 pa lang ng umaga ay sikat na sikat ang araw pagsilip niya sa labas. Wala siyang choice kundi ang lumabas at maglakad. Mataas ang kanyang takong. Hindi pa man siya nakakalayo ay tila na siyang hapong-hapo. Nagtanong siya sa mga taga doon kung may malapit na talyer. Muli siyang naglakad upang puntahan ang itinuro sa kanya. Tumatagaktak ang kanyang pawis na makarating siya sa pagawaan. Walang tao sa talyer. Tao po! Nakailang tawag na siya. Yes, Tatay Elmo. Ako po munang bahala dito. Dati po ako mekaniko bago naging CEO. Natatawang sabi ni Luis sa tatay ni Kimberly. Matatapos ko na nga pong isang kotse. Wala pa pong mga tauhan nyo. Maaga lang po akong dumating. May nakita si Kimberly na lalaki nakatalikod at pawisan na wala pang itaas na may malapad na balikat at malaking biceps. Napalunok siya at buntik nang himatayin ng humarap ito. Ang lalaki sa airport, ang lalaking madungis ngayon ay iisa. Agad nagkubli si Kimberly sa van bago pa siya matanaw ng lalaki. Bakit palagi niya itong nakikita? Kumakabog pa ang kanyang dibdib. Anong meron sa lalaking ito? Anong gagawin niya? Kailangan niya ng mekaniko. Bahala na, lalapitan niyang binata. Bago pa siya lumabas mula sa pinagtataguan ay may humawak sa kanyang braso. Miss Kimberly, ano pong nangyari? Bakit po bigla kayo nag-iba ng daan? Hindi po namin kayo kagad nasundan. Natakot po ko na makitang sasakyan na wala kayo sa loob. Ani Rodolfo. Hindi siya komportable sa paghawak ng bodyguard sa kanyang braso, kaya pasimple siyang dumistansya mula dito. Si Rodolfo hindi simpleng bodyguard ayon kay Lola Luz. Ito'y ampun din ng kanyang lola.
May sarili itong security agency. Dahil sa request ng kanyang lola, ito mismo ang nagbabantay sa kanya hanggang hindi pa niya masyadong gamay ang buhay sa syudad. Miss Kimberly, tara po. Niyaya siya nito patungo sa sasakyan na nasa kabilang kalsada lamang. Pumasok na siya sa loob ng kotse. Lumabas si Luis, may nadinig siyang tumatawag kanina habang kausap ang biyenan. Napadakong kanyang mga mata sa mamahaling sasakyan sa harap ng talyer. Umandar na ito. Ang babaeng kamukha ni Kimberly. Ipinilig niya ang ulo, nababaliw na naman siya. Sa bawat pagpikit at pagdilat ng kanyang mata ay si Kimberly ang kanyang nakikita. Baka tuluyan na siyang masiraan ng bait kapag hindi siya gumawa na hakbang para makamove on. Kinuha niyang telepono sa bulsa. Hello Bing, magpakasal na tayo, aniya sa alanganing tinig. Ha? OMG! Sige, I do. Kailan? Next week? Next month? Natatarantang sagot ni Bing sa kabilang linya. Busy ako kaya ikaw nang bahala. Ako nang bahala sa lahat, wala kang gagawin kundi ang umattend lang na kasal. Masayang sabi ng babae. Pinutol na niya ang tawag, susubukan niyang ibaling sa ibang paningin. Pero kagad siyang nagsisi sa ginawa, pakiramdam niya pinagtaksilan niya ang yumaong asawa. Ibinuhos niyang atensyon sa ginagawang sirang sasakyan. Sir Luis, magpapaalam po sana ako. Lumapit si Anthony na katulong niya sa pagkukumpuni. Bakit? Saan ka pupunta? Kailangan po ng tulong ni nanay. May bulk order daw po ng pasta at milk tea sa restaurant namin. Isang malaking hotel pong umorder kaya tinanggap nila nanay kahit mabilisan. Kailangan po ng sasakyan para ma-deliver. Hindi po kaya ng motor lang ng delivery boy. Ang haba ng paliwanag mo. Tara, tulungan natin. Kinausap lamang niyang tauhan ni Tatay Elmo. Bago umalis, nakarating sila sa restaurant ng pamilya ni Anthony. Sir Luis, okay lang po ba na isuot ang uniform ng delivery? Baka po kasi hindi papasukin sa hotel at para promotion na rin po. Pasensya na po pero kung ayaw niyo po ay okay lang po. Napatingin siya sa uniform na hawak nito. Walang problema. Hinubad niyang madaming t-shirt at sinuot ang polo shirt para sa delivery boy. Napangangang mga waitress na nakasaksi sa magandang tanawin. Mas lalo siyang naging addict sa gym mula nang mawala si Kimberly. Kumirot na naman ang puso niya nang maalala to. Nakarating sila sa hotel. Bagong tayo ito't last month lamang nagkaroon ng grand opening. Napalinga siya sa paligid, modern at high-tech ang buong hotel. Elegante ang interior design, mahigpit din ang security. Matatapos ng meeting kaya pinapasok na sila sa loob upang magsilbi ng food and drinks. Nagsasalita pa ang CEO ng hotel. Nadinig niyang ilang huling mensahe nito para sa mga empleyado. Pati boses ni Kimberly ay nadidinig na rin niya. Napatitig siya sa babaeng nakatayo sa stage. Si Kimberly, tila siya natuklaw ng ahas. Ilang ulit siyang kumurap. Nililin lang ba siya ng kanyang paningin? Patay na si Kimberly. Wala sa sariling humakbang siya palapit sa stage. Agad siyang hinarang na security. Nakatalikod ng babae. Kimberly! Kimberly! Ngunit hindi lumingon ng CEO at abalata sa pakikipag-usap sa secretary. Malamang dahil hindi Kimberly ang pangalan nito. Tumingin siya sa widescreen sa stage at nabasa ang pangalan nito. Lucila Montemayor. Miss Lucila Montemayor! Hiyaw niya, nagtamang kanilang paningin. Tumigil ang mundo. Parang silang dalawa lamang ang tao. Tila may mahika ang paligid. Marahan itong lumapit patungo sa kinatatayuan niya. Mukha itong anghel ng bumaba sa langit. Napakaganda ng babae. Naka-corporate attire ito at naka-high heels. Suot din itong mamahaling koleksyon ng alahas at bag. Thank you. Anang babae at kinuhang pack ng food sa kanyang kamay at kagading lumayo. Kamukhang kamukha ito ni Kimberly. Ito ang babaeng nakita niya sa airport. Tinawag niya ito ulit. Muling lumingon na CEO. Nagtatanong ang mga mata nito. Ngunit hindi niya maibuka ang bibig para siyang naengkanto. May kakambal kaya si Kimberly? Imposibleng may dalawang taong labis ang pagkakahawig maliban sa buhok. Ibang pananamit at makeup ng dalawang babae pero parehas ang kanilang mukha pati ang katawan. Kung gusto mo mag-apply ng trabaho, you can submit your resume sa HR. Hiring silang staff. Anong babae bago tuluyang tumalikod. Tila siya itinulos na kandila, pati ang boses nito'y kagaya kay Kimberly. Wala na itinanatili siyang nakatayo at hindi gumagalaw. Nilapitan siya ni Anthony. Anthony, nakita mo bang CEO? Kamukha ni Kimberly. Wala sa sariling sabi niya. Talaga po, hindi ko po napansin. Ang sabi ni nanay may magandang babae daw na kumain sa restaurant kanina. Tapos nagustuhan daw ang timpla ng spaghetti niya kaya umorder ng set of food para sa lahat ng empleyado.
Mahilig sa pasta si Kimberly. Hindi kaya ang CEO at si Kimberly iisa? Pero bakit hindi siya nito kilala? Inawat niyang sarili. Patay ng asawa. Imposible ang kanyang naiisip pero bakit tila sumay ang puso niya pagkakita sa babae? Kung nabubuhay si Kimberly, bagay pala ditong maging CEO. Anthony, pakicheck lahat ng information tungkol kay Lucila Montemayor, ang CEO ng All Seasons Hotel Group. Yes, Sir Luis. I need it now, kahit basic info na muna. At mauna ka na umuwi, may gagawin pa ako. Inabangan niya sa parking area ang sasakyan ng babaeng kamukha ng yumaong asawa. Gusto niya ulit itong makita. Nagring ang kanyang telepono. Sir Luis, napakakonti po ng impormasyon tungkol sa CEO ng All Seasons Hotel Group. Hidden po ang identity niya katulad niyo. Ibig sabihin po'y prominenteng tao at nabibilang sa makapangyarihang pamilya si Lucila Montemayor. Okay, but I want you to dig deeper. Baka may makita ka. Natanong na niya ang babaeng palabas ng exit ng kumpanya. Iba ang galaw at ang lakad nito. Tila modelong indayog ng balakang nito. Walang hilig si Kimberly na magsuot na mataas na takong. Pumasok ito sa loob ng kotse. Kasunod nito ang isang team na security. Parang nakita na niyang isa sa bodyguard nito na hindi niya matandaan kung saan. Sinundan niya ang sasakyan ng mga ito. Hindi niya alam kung paano makakalapit dahil baka mapansin siya ng security. Kailangan niya mag-ingat. Naglalaro pa din sa isip ni Kimberly ang lalaking nagabot ng pagkain sa kanya. Grabe naman ang sipag nito. Mekaniko na waiter pa. Sa bagay, mukhang high maintenance ang asawa nito baka kaya kayod kalabaw. Pero ang gwapo talaga lalo sa malapitan. Naalala pa niya ang mga labi nitong bahagyang nakaawang ng lapitan niya. Masarap kaya tong humalik? Inawat niya sarili sa iniisip. May asawa at anak ng lalaki. Nakaalpas na sila sa traffic. Nang biglang may itim na van ang humarang sa sasakyan niya. Lumabas ang 8 lalaki na pawang armado. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Labis ang kabog ng kanyang dibdib sa nakaambang panganib. Nasaan ang kanyang security? Ayaw niyang buksan ang pinto ng kotse. Binasag ito ng isa sa mga bandido. Hinila siya palabas ng sasakyan. Nakita niyang mga nakadapa na lahat ng kanyang bodyguards pati si Rodolfo. 4 lamang ito kaya talagang hindi makakalaban ang mga ito kontra sa 8. Isinakay siya ng 3 kidnapper sa loob ng van na iwan ng 5 pa upang itali ang kanyang buong security team. Tinakpan ng kanyang mga mata at binusala ng kanyang bibig. Dinig na dinig niya ang kabog ng kanyang dibdib. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga kidnappers. Nagtatawanan pang mga ito habang tinatali ang kanyang paa at kamay. Biglang nagpagewang-gewang kanilang sasakyan. May nadinig siyang 2 magkasunod na putok ng baril kasabay ng paghinto ng van. Tinamaan malamang ang gulong. Hindi niya nakikitang nagaganap. Malamang inakatakas ang kanyang security at humabol upang iligtas siya sa tiyak na kapahamakan. May nagbukas ng pintuan ng kotse. May dadidig siyang palitan ng putok ng baril. Maya-may suntok, sipa at tadya katunog ng hampasan na naririnig niya. Wala siyang idea kung anong nangyayari. Taimtim siyang nananalangin para sa kaligtasan niya at ng mga bodyguards. Ilang minuto pa ay may mga bisig na bumuhat sa kanya at nilipat siya sa ibang sasakyan. Inalis nitong tali sa kanyang paa at kamay at ang takip sa kanyang bibig. Laking gulat niya nang alisin itong piring sa kanyang mga mata at makita kung sinong tagapagligtas. Nakakapit si Kimberly sa leg ng tagapagligtas. Hindi siya makapaniwala kung sinong tumulong sa kanya. Ang lalaki sa airport, ang mekaniko sa talyer at ang waiter kanina. Halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Langhap niyang mabangong hininga nito. Napansin niyang putok ang labit kilay nito sa pagtatanggol sa kanya. Wala sa sariling inabot niyang mukha nito upang haplusin. Paano nito natalong 3 lalaki may dalang mga baril kanina? Sino ito? Si Superman? Okay ka lang ba? Maraming salamat. Anong pangalan mo? Sambit niya. Hindi ito sumagot. Napansin niyang pasilip-silip ito sa side mirror. Napakapit siya. Mahigpit nang bigla itong lumiko. Kumapit ka. May humahabol sa atin. Yumuko ka. Nakita niyang may nakasunod na puting kotse sa likuran at may isang lalaking naglabas ng baril mula sa bintana. Mabilis ang takbo nila. Biglang kumana ng binata. Nahulog siya sa kinaupuan. Okay ka lang? Puno ng pag-aalalang barito ng boses nito. Humawak kang mabuti. Napasigaw siya nang tumamang bala ng baril at mabutas ang bintanang malapit sa kanya. Nagigit-gitan ang 2 sasakyan. Tinapakan ng lalaki ang gas at mas binilisan ang andar sabay liko. Gahibla lamang ang pagitan ng muntik itong sumalpok sa malaking pampasaherong bus. Nakaluyo sila sa humahabol sa kanilang sasakyan, kung saan sang malit na iskinita to sumuot.
Bumagal ng kanilang takbo. Umayos ka ng upo, miss. Wala na sumusunod sa atin, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Kung hindi dahil sa lalaki ba kung ano na nangyari sa kanya, nagtamang kanilang mga mata sa rearview mirror. May nabasa siyang emosyon sa mga mata nito. Sa presinto muna tayo pupunta pagkatapos ay ihahatid kita sa inyo. Tumangon na lamang siya. Nangangatog pa din ang kanyang mga tuhod sa matinding takot. Maging ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Nag-report sila, dalawa sa mga pulis. Magkatabi sila sa upuan. Nakatitig lamang siya sa lalaki habang kausap nitong mga pulis. Bakit parang matagal niya nitong kilala? Bakit nagtitiwala siya dito? Nakatulala siya dito. Ang gwapo talaga. Perfect ang itsura nito, mukha at katawan. Ang swerte ng asawa nito, pati ang anak na lalaki kamukha nito. Bakit hindi niya kagad ito nakilala nung wala pang asawa? Ganito pala ang type niya. Kaya pala hindi siya nagkakagusto sa Italiano o Amerikano nagtangkang maligaw sa kanya. Lihim niyang kinurot ang sarili. Masama ang magnasa sa taong may asawa na. Ayaw niyang manira ng pamilya. Siya naman ang tinanong ng pulis at naasiwa siya sa titig ng lalaki sa kanya habang nagsasalita. Na-recover ang kanyang gamit sa sakyan ng mga sospek, ang kanyang cellphone at bag. Empty ng kanyang cellphone. Malamang tumatawag na sa kanya si Lola Luz at nakarating na dito ang pangyayari. Hinatid siya ng lalaki sa mansyon, pasulyap-sulyap lang silang dalawa sa isa't isa at walang nais magsalita. Meron pala talagang taong darating na bagong kakilala mo lamang, ngunit parang makakilala na kayo sa kabilang buhay. Posible pala ang ganoong pakiramdam. Medyo traffic. Sa tabi nito siya umupo na isang pagkakamali dahil tila hindi siya makahinga sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Anong pangalan mo, Ania? Luis. Luis, magandang pangalan mo. Ella na lang itawag mo sa akin. Miss Ella. Ulit nito na parang musika sa kanyang pandinig. I need a driver. Baka gusto mo mag-apply? Nakita niya sumilay yung ngiti sa labi na kausap. Maputi at pantay-pantay ang ngipin nito na lalo nagpasimpatiko sa lalaki. Gusto mo kong kuhaning driver? Personal driver mo? Tila hindi to makapaniwala sa alok niya. Yes, kung ayaw mo naman, ipasa mong resume mo sa HR at itatry kitang hanapan ng ibang trabaho. Gusto ko lang makabawi sa pagliligtas mo sa akin. Walang kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Ang sabi ng lola ko, nothing is free. Lahat ay may kapalit, kaya hayaan mo kong ibalik ang kabutihang loob mo. Bukod pa sa pabuyang ibibigay ko sa'yo. Pabuya? Hindi ko tatanggapin ang pabuyang sinasabi mo. Okay na sa akin ang trabahong inaalok mo, pero part-time driver lang ang kaya ko. Busy din kasi ako sa... Okay, sige. Alam ko marami kang racket. Hatid sundo mo ko tapos kapag may importanteng lakad lang, ibibigay ko sa yung schedule ko. Agad niyang sabi. Gusto pa niyang makitang lalaki. Miss Ella, may kakambal po ba kayo o kapatid na nawalay?